Mabilis ko namang nahanap dito sa napakalaking closet ni Lester ang mga damit ko. Hindi ko akalain na may space pala para sa akin. Medyo maluwag pa iyon dahil marami pang bakante. Isang crop top na sleeveless at kulay maroon ang sunuot ko at white fitted pants. Pinarisan ko iyon ng flat slippers. Naglagay na rin ako ng manipis na makeup para hindi ako magmukhang boring. Nagblower lang ako ng buhok at sinuklay iyon. Nagspray na rin ako ng perfume na Chanel. Umikot-ikot ako sa malaking mirror at nang masatisfy ay lumabas na ako. Tahimik na ang kwarto ni Lester dahil wala na ang maglola. Lumabas na ako ng kwarto at nagulat pa ako nang bumungad sa pintuan ng isang cute na babae. Maliit lang ito na kasintangkad ni Aryan. Morena din pero mapapatingin ka sa kagandahan ng babaeng ito. Hello po, Madam Grace. Good morning. Magalang na bati nito sa akin. Good morning din. Nakangiting ani ko. Sunod lang po kayo sa akin, Madam. Pupunta po tayo sa dining room. Okay. Ngayon ko napansin na malaki at malawak ang bahay ni Lester. Para itong museum sa ganda dahil ang ceiling ay parang inukit ng isang artist. May higanteng chandelier sa gitna at parang mga diamond kung magkisla pa ng mga ilaw. Kahit maliwanag na ay bukas na bukas ang lahat ng ilaw. Pababa kami ng hagdan na may ilang kasambahay kaming nasa lubong. Nagsiyo ko ang mga ito at binati ako. Nilitian ko sila at binati rin. Bigla kong naalala ang mga nakasama ko sa mansyon ni Daddy Huateng. Kahit ibang lahi sila ay napakabait nilang lahat. Kamusta na kaya ang butler ni Daddy? Nakakamiss silang lahat. Kung may pagkakataon ay babalikan ko silang lahat. This way po, Madam. Pumasok kami sa napakalaking dining area. You can call me Grace na lang. Nakangiti ko sa cute na babae. Mukhang nagulat ito sa sinabi ko at biglang napakamot. Naku po, Madam. Hindi po pwede. Baka po pagalitan po ako ni Doc Lester. Nahihiyang salita nito. Oh? Maski din ako ay nakalimot. Miss Grace na lang para hindi ka mailang sa akin. Ngiti ko. Naku po, Madam. Madam lang po ang itatawag ko sa inyo. Mas bagay po sa inyo yun lalo na at mukha po kayong artista. Natawa ako na mahina dito. Naintindihan ko naman ang ibig sabihin niya. That's okay. I understand. But still, you can call me Miss Grace. And you? Sabay abot ko ng aking kamay dito. Napaawa ang labi nito at napatingin sa aking kamay. Kahit namumula ang mukha nito ay inabot nito ang kamay ko. Wow, I like your name. Thank you po, Madam. Miss Grace. Ngumiti ako sa kanya. Mukha siyang mabait at inosente. Pagpasok ko ng dining area ay mabilis na lumipad ang paningin ko kay Lester. Nagtama ang aming mata at ilang segundo lang ay tumayo ito para ako ay lapitan. Babe, ngumiti ako sa kanya at napapikit ng mata nang halikan niya ako sa noo. Oh, Iha, I'm glad that I can see you again. Napamulat agad ang mata ko at napatingin sa nagsalita na walang iba kundi si Lola Wela. Bumitaw ako kay Lester at lumapit sa matanda. Yumuko at nagmano. Good morning po, Lola. Pagpalain ka naman ng may kapala po. Ay, napakaganda ng babae, magalang pa. Naku, pakasalan mo na ito, Lester. Nagulantang naman ako sa pananalita ng matanda. Napakamot ng ulo si Lester at lumapit sa akin. Wala na akong nagawa nang ipinagilan na niya ako ng upuan para ako ay maupo katabi ni Lola Wela. Lola, mapag-uusapan po natin ang detaling yan sa susunod. But for now, let's eat our breakfast first. Tumabi sa aking kaliwa si Lester habang napapagitnaan ako ng maglola. Hindi na ako makapagsalita na lagyan ni Lester ang pinggan ko ng maraming pagkain. 2 poached egg with spinach and mushrooms at may bacon with tomatoes sa sliced brown bread na malalaki na halos sumakop sa kalahati ng pinggan. May 1 cup of fried rice pang kasama at omelette. Nagsisiksikan na lahat sa pinggan. Sinamahan iyon ng mainit na brown coffee. Hindi naman ako ganoong kalakas kumain kahit na sobrang masasarap ang lahat ng nasa harapan ko ngayon. Hindi ko alam ba't dinamihan na Lester ang laman ng pinggan ko. Nakakahiya kay Lola Wela kapag hindi ko naubos ang lahat ng ito. Tapos ka na ba? May ina akong bulong kay Lester dahil napansin kong walang pinggan sa harapan nito na gaya ng sa akin, kundi isang tasang black coffee at platito na may isang white bread. I'm okay with this. Hindi nagtagal ay kumain na kaming 3 sa pagkainan. Konti lang ang pagkain ni Lola Wela pero dahil sa buong panahon ng aming agahan ay puro kwento lang nito ang nasa atensyon ko. Nasasipa ko na si Lester dahil hindi ko na kaya pang kainin ng pagkain pero ito ay patay mali siya lang. Hindi ko alam pero naubos ko naman ang lahat. Sa tulong din ni Lola Wela. Pagkatapos namin kumain ay hindi na ako nalubayan ni Lola Wela.
about sa kaganapan sa buhay. Hindi na nakasala si Lester na mukhang pabor sa kanya dahil malaya itong nakakalakad-lakad ng hindi tinatawag ng kanyang lola. Sa malawak na pasyo at maraming halaman at magagandang bulaklak ay naupo kaming dalawa ni Lola Wela. Ayaw niya akong malingat dahil palagi itong nakahawak sa aking kamay. Natutuwa naman ako dahil siguro ngayon na lang ulit ito nagkaroon ng kausap at naghahanap lang din ng kasiyahan. Ang gaan-gaan ng loob ko sa iyo, Apo. Bukod sa sobrang ganda mong babae, ay napakabait mo pa at marespeto. Napakahusay ng pamilyang nagpalaki sa iyo. Ilang beses na iyong namutawi sa bibig ni Lola Wela na sa tingin ko ay nakakalimutan nito kaya napapaulit na lang ang papuri nito sa akin. Marami po salamat, Lola. Nakangiti kong sagot. Hindi na nawala ang pagkakangiti ko dito dahil ayokong makita ko nitong malungkot. Kahit na nakakangawit na rin ang ngumiti. Ay, sandali. Tatawagan ko ang paborito kong apo na nagmana sa aking kagandahan na si Mika. Pinapanood ko si Lola Wela sa kanyang ginagawa. Kahit matanda na ito ay marunong pa rin naman ito sa paghawak ng gadget kahit mabagal at nanginginig. Isang ring lang ay mabilis na nasagot ni Mika ang tawag ng kanyang lola. Hello? Hello, maganda kong apo. Lola, kumusta ka po? Naka-loudspeaker ang tawag kaya rinig na rinig ko. Apo ko, ayos na ayos lang ang lola mo. Ikaw ba, kumain ka na ba? Saan ka ba ngayon? Nasa villa ka ba ngayon, apo ko? Gusto mo puntahan kita dyan? Maayos ba ang trabaho mo? Hindi ka ba napapagod? Sabi ko sa'yo, huwag ka na magpupulis at hayaan mo na lang ang kuya mo magpakahirap sa buhay dahil siya ilalaki at ikaw ay nag-iisang prinsesa namin dito. Lola, napanganga na lang ako sa sunod-sunod ng mga katanungan ni Lola Wela. Ngayon na lang talaga nag-sink in sa utak ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Lester. Ano po? May manliligaw ka na ba ngayon? Sino yan at nang makilatas namin ng daddy mo at mami mo? Si Kuya Lester may mag-aasawa na kaya panatag na akong hindi na siya babaero. Lola! Grandma! Nagulat ako sa sabay na tawag ni Mika sa kabilang linya at ni Lester sa kanilang lola na ngayon ay kunot noong habang papalapit sa amin. Narinig niya rin pala iyon. Ano po? Bakit sa dinami-rami ng katanungan ko'y wala kang nasagot kahit isa? May halong pagtatampong salita ni Lola Wela. Narinig namin ang malakas na buntong hininga ni Mika. Kahit hindi ko ito nakikita at parang natampal na nito ang sariling muka. La, hindi pa po ako mag-aasawa. Pumalatag po kayo. Si Kuya ay dapat lang na mag-asawa na dahil namumuti na ang buhok niyan. Mika! Napasimangot ng tuluyan si Lester nang umupo ito sa aking tabi. Oh, umuwi si Kuya? Himala! Andyan ba si Mom and Dad? Itinaas ni Lola Wela ang cellphone na hawak nito para marinig namin lahat. Wala. Sagot ni Lester. Oh, hey Kuya! Umasyal ang Lola Wela mo dito sa Pampanga, Apo. Hindi ko na kasi nakikita ang doktor ko at napakilap kitain. May halong pagtatampo pang salita ni Lola Wela. Ah, Lola, umiyahin na naman po kayo mag-isa. Dapat nagpapaalam kayo kay Daddy at Mommy. Tahimik lang ako nakikinig sa maglola pero nagtataasan na ang kilay ko. Ako nang bahala kay Grandma. She's safe with us. Yes, masaya ako dito dahil nakilala ko ang napakagandang si Grace. May pagmamalaki habang nakatingin sa akin ang matanda. Hi, Mika. Singit ko. Hello, Grace. I'm happy na magkasama kayo ni Kuya. But not expected na ibabahay ka na ni Kuya. Ha? Hindi. There's nothing wrong with that. Sagot ni Lester. Mga kabataan talaga ngayon. Oo. Ikaw nga ipakilala mo na sa akin yung nobyo mo? Wala pa po, La. Mabilis na sagot ni Mika. Napatingin ako kay Lester na parang hindi naniwala sa kanyang kapatid. Hindi naman nagtagal ay natapos na ang tawag dahil nasa duty pa pala si Mika. Ang akala ko ay tapos na ang aming usapan ni Lola Wela pero hindi dahil may kadugtong pa mga kwento nito. Nakatulog na nga sa akin tabi si Lester. Lumipas ang maraming mga araw, panay na ang reklamo ni Lester sa akin dahil hindi na daw kami makapag-bonding na dalawa. Sinasaway ko naman ito palagi dahil ayoko naman na magtampo ang lola nito na gusto lang din ay palaging may kausap. 2:00 na ng hapon at kasalukuyan nagpapahinga sa kwarto si Lola Wela. Ganon na rin ang ilang kasambahay ay nagpapahinga sa ganitong oras. Sino ba yun? Kanina pa ako naghahanap kay Lester pero hindi ko ito makita. Bala ko sana itong tawagan pero naiwan naman ang kanyang phone kaya nag-decide na akong bumaba. Ay, nakita niyo po si Lester? Tanong ko sa nakasalubong na kasambahay na may bitbit na basket ng gulay na patungong kusina. Nasa labas po, Madam Grace. Kausap kanina ni Greg. Okay, thank you.
Lumabas ako sa main door. Mainit dahil tirik pa ang araw, pero kahit ganoon ay maganda ang panahon dahil sa kulay asul na kalangitan. Sumasabay ang ihip ng hangin kaya sumasayaw mga halaman at mga bulaklak na namumukadkad. Nalibot ko ang paningin sa paligid pero walang Lester akong nakita. Naglakad ako paikot para pumuntang pasyo. Nakarinig ako ng mahinang mga salita. Pamilyar ang mga boses na iyon kaya yumuko ako at lumapit sa malaking halaman. Sumilip ako at napasinghap. Ang kulit mo talaga, Greg. Boses iyon ni Halina. Aba, kung sinasagot mo na lang ako ngayon. Sagot ni Greg. Hindi nga pwede. Hindi tayo pwede. Paulit-ulit ka talaga. Ikaw lang nagsasabing hindi tayo pwede. Pwede naman talaga. Pinapahirapan mo pa ang sarili mo. Che, kung sinagot mo na ako noon pa, marami na sana tayo mga anak ngayon. Aray! Kinakakainis ka talaga eh. Puro kakalokohan, Greg. Oh, saan ka pupunta? Tabi? Gusto ko sanang kiligin sa dalawa pero may isang kamay ang humawak sa aking bibig. Hindi ko na namalayan na nandito kami ngayon sa loob ng kwarto. Hindi mo na kailangan kiligin sa iba, babe. Nandito ako para pakiligin ka araw-araw. Talaga lang, ha? Of course. You can see it and have it, babe. Napakagatlabi na lang ako nang hawakan ko ang namumutok nitong obs. Thank you, Lord. May mabait at mapagmahal akong boyfriend na makakasama ko ngayon at habang buhay. Sa ilang araw namin magkakasama sa bahay ni Lester ay mas lalo kong napatunayan kung gaano ko ito kamahal. Simula nang makilala ko ito noong nag-aaral pa ako hanggang sa paglipas ng panahon na puro pagmamahal ang iniuukol ko dito ay mas lalo ko itong nakilala. Tama nga ang sinabi ni Mika patungkol sa kuya nito na ibang-ibang ugali ng kapatid nito sa loob ng bahay at sa nakikita sa labas ng bahay. He is very gentle, kind and respectful for anyone. Lahat ng kanyang kasama dito sa bahay ay pantay-pantay ang kanyang tingin. He always makes sure na palagang busog at walang may sakit sa kanila. A sweet and funny doctor. Kahit na nagkakanda sugat-sugat na ang puso ko sa sakit dahil sa mga nakikita kong babae nito noong unang panahon. Kapag bumabalik sa akin ng mga ganoong bagay ay sumasakit pa rin ang puso ko. Kahit sino naman siguro. Alam kong kaliwat kanan ang babae nito na hindi nagtatagal. Nakakainis mang isipin ay masaya ako dahil hindi nagtatagal ang mga iyon kay Lester. Ako pa rin ang winner sa buhay nito. Lester, I need to go back to the hospital, babe. You can enjoy here with Grandma. Nagbibihis ito, tinulungan kong ihanda ang mga gamit nito. Babalik na rin ako sa store ko. Ang tagal ko nang wala doon. Bigla kong singit. Napatigil ito sa ginagawa. No, babe. Dito ka lang. Napakunot ang noo ko. At bakit? Hindi naman pwedeng dito na lang ako. May buhay din naman ako sa labas. Nakaramdam ako ng pagkainis ngayon. Bumuntong hininga si Lester. I know. Pero dito ka lang. Mas safe at hindi ka mapapahamak dito at sigurado akong walang mangyayari sa iyong masama. Are you serious? Sa coffee shop ako pupunta para magtrabaho. Naawa din ako sa mga empleyado ko dahil wala silang ibang kasama. Wala namang mangyayari sa akin doon. Super safe ako kasama nila, Lester. Hindi kita maintindihan. Naguguluhan ako sa kanya. Napatitig ako nang umiling ito. Sasaglit lang ako sa ospital at babalik ako dito. Hindi kita pwedeng iwan ng matagal, babe. Dito ka lang, please. Bumaba ang boses ni Lester na nakikiusap. No! Tumaas ang boses ko. Yes, dito ka lang. Mahigpit na ang salita nito na kanina lang ay mababa. Napahigpit ako sa hawak na office bag nito pero kinuha nito iyon kaya nabitawan ko rin. Bumaba ang mukha nito at magaan na hinalikan ako sa aking labi. I'll be back as soon as possible. I love you. Hindi ako tumugon sa sinabi nito kaya nagtamang aming mata at muli nagsalita ito. Samahan mo na lang muna sa Grandma para hindi ka maboring. Don't be sad na, okay? I love you, Grace. Muli ay isang halik at mahigpit na yakap ang ginawa nito sa akin. I love you too. Mahina akong salita. Bumuntong hininga ito at buong pagmamahal na hinawakan nito ang mukha ko. I love you more. Kahit ang hirap mong iwanan. But I need to prioritize this. Naiintindihan ko naman. Alam kong kailangan ito ng mga taong may sakit na gustong gumaling. Sino ba ako para magdamot kung buhay na ang nakasalalay? Alam ko ang trabaho nito at hindi ako selfish. Hinatid ko ito hanggang sa makasakay ito ng kanyang kotse. Kasama nito si Greg na kanyang driver.
Nang makaalis ang sinasakyan nito at nawala na sila sa aking paningin, ay napaupo ako sa bench na katabi ng puno. Pakiramdam ko ay napagod ako at kahit wala naman akong ginawa. Nag-uusap kami madalas ni Tito Robert at Tita Melvis sa phone, pero wala silang alam na nandito ako sa poder ni Lester. Hindi ko pa kayang magtapat sa kanilang dalawa dahil nahihiya ako. Conservative pa naman ang mga ito. At tsak, magagalit sila kapag nalaman nilang dinala na ako dito sa bahay ni Lester. Bahala na nga si Batman. Ang mga kaibigan ko ay may sarili-sarili na ring mundo sa buhay. Hindi na naaalala ang group chat namin. Kung sa bagay ay hindi rin naman ako nagme-message. Nakausap ko sa nagdaang gabi si Anna at Ferry. Marami ang tao at silang dalawa lang nandoon para mag-assist dahil may exam si Marie at hindi siya makakapasok ng 1 linggo. Nakahati ang isip ko. Gusto ko sanang nandoon ako dahil sa tagal ko ba naman na nawala sa coffee shop ko. Iba pa rin kung nandoon ako dahil namamonitor ko ang lahat ng customer at stocks ng store ko. Siguro nga kailangan kong magdagdag na isa pang mapagkakatiwalaang tauhan. Wala sa hulog na napalingon ako sa kaluwan dulo kung nasaan si Halina na nag-aayos ng hose para irolyo iyon na mukhang katatapos lang magdilig ng halaman. Aside for having a pretty face, she looks so nice and a sweet person. Napalingon ako sa nagsalita sa aking likuran. Si Lola Wela iyon. Nakatingin din ito kay Halina. Hindi ko napansin ang matanda dahil sa kakaisip ko. Lola, upo po kayo. Ngumiti ang matanda sa akin at naupo din. Sakto naman na humangin ng malakas kaya naglaglagan ng ilang dahon sa puno kung saan kami nakaupo. Are you sad today? Tanong ni Lola Wela sa akin habang nakangiti ang mata na nakatingin sa akin. Hindi po. Gusto mo nang bumalik sa coffee shop mo? Napaawang ang labi ko sa gulat. I'm sorry po, Lola. Narinig mo pong nagkasagutan kami ng apo mo. No, it's okay. I understand you. Pasensya ka na kung narinig kong usapan ninyong dalawa ng apo ko. Napatingin ako sa mga halaman. Bigla akong nahiya. Baka hindi nila gusto o nakakarinig ng pagtatalo lalo na at kilala sila sa lipunan. Nakakahiya sa katulad kong hindi naman mayaman. Hindi naman nawawala ang pagtatalo at hindi pagkakasundo ko minsan. Bahagi na ng buhay na magkasintahan iyan. I'm sorry po. Hinawakan ni Lola Wela ang kamay ko kaya napabalik ang mata ko sa kanya. Naiintindihan naman kita. Negosyo mong iniisip mo. Masyado lang overprotective itong gwapo kong apo na namana sa kanyang lolo Maximo. Sabay tawa nito. Ganyan na ganyan din kasi ang yumao kong asawa. Kahit madalas kong awayan ay mahal pa rin ako. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo ng kabataan ko. Ganun din kaya si Minka ko? Ang matapang kong apo? Napangiti ako tinaplos ang kamay ni Lola. Matalino at mature po si Mika, Lola. Sagot ko. Tumango ito. Oo, matalino at mas matapang ang batang iyon. Huwag ka maingay ha, pero napapaiyak pa nito ang kanyang kuya Lester nung kabataan pa nila. Pagbulong ni Lola Wela sa akin sabay hagikik na parang kiniliti. Talaga po ba? Napangiti din ako. Hindi ko na namalayan na lumipas ng oras dahil nagkukwentuhan na naman kaming dalawa ni Lola Wela na parang hindi nauubusan ng storya. Lalo na kung pag-uusapan ay ang buhay ni Lester nung kabataan nito. Masarap din kasi itong kausap. Natapos ang maghapon at dumating ang gabi na walang Lester na dumating. Wala din itong tawag sa akin sa maghapon at nag-aalala na ako. Sumubok akong tawagan ng Zimmerman Hospital kung nandoon ang kanilang boss pero pagkadismaya lang ang naramdaman ko. Dumaan lang daw ito kasama ang kanyang kanang kamay na si Greg at may ilang gamit lang na dinala mula sa office na ito. At wala na silang alam kung nasaan na nagtungo ang mga ito dahil tanghali pa nung umalis ang dalawa. Hindi ko masabi kay Lola Wela na hindi pa kami nagkakausap ni Lester at baka biglang mag-alala ito. Matanda na ito para mag-isip pa ng maraming bagay. Inabot ng 2 araw ay wala pa rin akong balita kay Lester. Ilang beses ko na rin na sinubukan tawagan si Mika. Kung hindi ito out of coverage area ay nagre-ring lang ang cellphone nito. Hindi na ako mapakali at kanina pa ako palakad-lakad sa loob ng master's bedroom ni Lester. Lester ko. Napahinto ako at napatingin sa ni Daddy huwaten ko. Lumapit ako dito at niyakap iyon ng mahigpit. Daddy, I'm not okay. Tumulo ang luha sa pisngi ko nang pumikit ako. Still not coming home. I'm so worried, Daddy. Mabuti na lang at kasama ko si Lola Wela kaya kahit paano ay nababawasan ang lungkot ko. Kahit na panay na ang tanong nito sa akin kung bakit hindi tumatawag dito ang kanyang apo. Kung ano-ano na lang na kasinungalingan ang sinasabi ko, wag lang itong mag-alala. Kinagabihan, kumakain kami ng dinner ni Lola Wela,
nang halos patakbo na ang lakad ng isang kasambahay. Si Mika po. Natigilan kaming dalawa ng matanda at sabay na nabitawan ng hawak na kubyertos. Hello everyone! Sakto palang dating ko. Oh my God, my favorite granddaughter! Napatayo pa ang matanda kahit na mabilis naman nakalapit si Mika sa kanya. Nagyakapan ang dalawa at halos paliguan ng halik ang mukha ni Mika ng kanyang lola Wela. Grace, lumapit si Mika sa akin at kami nagbeso. You look great, Mika. Ngiti ko sa kanya. Nagkapit balikat lang ito. As always. Sabay ngisi nito. Agad na pinagsilbihan ito ng ilang kasambahay para makakain na rin ng hapunan. Natagalan ang pagtatapos ng aming hapunan dahil hindi na uubusan ng kwento si Lola Wela. Natatawa na lang ako dahil sanay na ang kaibigan ko sa kanyang lola. Ang sermon ng matanda at mga paalala sa buhay. Puro tangulang si Mika habang nakangiti para ipakita na nakikinig ito ng mabuti. Inabot ng 10:00 ang aming usapan. Halos ayaw pang matulog ni Lola Wela dahil sa sobrang pagkami sa kanyang apo na si Mika. Nilambing-lambing lang ng kaibigan ko ito para magpahinga ng maaga. Pero dahil matanda na ay late na ang pagtulog nito. Nasa veranda kaming dalawa ngayon ni Mika. Kahit gabi na ay maliwanag pa rin sa labas dahil sa ilaw ng bawat poste sa magandang garden ni Lester. Hindi mo talaga sasabihin? Malungkot kong salita kay Mika. Kanina ko pa ito kinukulit pero magkape muna daw kami. At ito na ang oras iyon pero parang ayaw pang magkwento. Ibinaba nito ang hawak na tasa sa wooden table at umayos ng pagkakaupo. Uuwi naman si kuya. Sa kanya ka nalang magtanong. Tumaas pang isang kilay nito sa akin. Sige na please. Hulaan mo na lang. Lumukot ang mukha ko. Parang hindi ka naman friend yun eh. Nakakasama na nga ng loob ang hindi ako papuntahin sa coffee shop ko. Pati ba naman kung nasaan siya ngayon? Ayaw pa sabihin. Maintindihan ko pa sana kung kasama niya ang Bratsovo. Simangot ko at inabot ang tasa para humigop ng mainit na kape. Napapikit ako dahil sa tapang ng lasa. Si Mika ang nag-alok ng kape pero hindi ko naman akalain na ganito kapait ang pagkakatimpla nito. Parang may halong galit ang kapeng ito. Exactly. Ang pait. Ibinaba ko agad ang tasa dahil masyadong mapait ang kape. You finally got what you meant. Sa kape? Kunot noo ko. Yes? No. Oh God. Natampal ni Mika ang noo. Then what? Tumawa ito na kinagulat ko. Tinitigan ko si Mika. Parang may kakaiba na sa kanya. Hindi na kasi ito mabilis uminit ang ulo na tulad ng dati kapag naiinis sa kausap. Parang may kakaiba na ngayon sa'yo, Mika. In love ka? Panunokso ko. Nalusaw ang magandang ngiti nito at biglang namula ang magandang mukha. Hoy, for the first time, may isang magiting na lalaki ang bumihag sa mailap at matigas mong heart. Napapalakpak pa ako ng mahina at kinikilig. Bigla kong naalala na may isang lalaking gwapo pero nakakatakot ang muka ang lumapit kay Mika noong panahon na sunduin ako ni Lester sa bahay namin. Tinarayan lang ito ni Mika at humigop ng kape na mukhang hindi mapait dahil dire-diretso lang ito sa paghigop. Not really. Magsasalita pa sana ako nang maunahan niya ako. Our friend Tanya is in hospital. Sumeryoso ang mukha nito. Huh? Natigilan ako. Bumalik na ba siya sa trabaho? Kung ganoon ay ayos lang pala sa nobyo nitong si Dustin na magtrabaho na ulit sa Tanya. No, isinugod siya sa ospital at kasalukuyang naka-confine. Napasinghap ako sa pagkabigla. My God, what happened to her? Halos hindi ako makagalaw na magsimulang magkwento sa Mika sa nangyari sa aming kaibigan. Hindi ko labas maisip na nakidnap sa Tricia ng manliligaw nitong miyembro pala ng isang sindikato. Hindi ko napigilan ang maiyak ng sagipin ng Bratsovo ang bata at kasalukuyan ngayon na nasa ospital dahil nawala ng malay ang bata. Kaya pala nawala basta si Lester ay dahil kailangan itong sagipin ang anak ng kanilang kasamahan. Sa Tricia na halos anak ko na rin. Hindi ko lubos maisip kung anong trauma ang kahihinat na ng musmus na kaisipan ni Tricia. Lumapit si Mika sa akin at inaalo ako habang umiiyak ng husto. She's in a good condition na dahil nandoon si kuya. At tinawagan niya ang lahat ng magagaling na doktor sa bansa para tuluyan ang mawala ang gamot na nalanghap sa katawan ng bata. Oh, please. God, help our little angel. Tumango si Mika. Ilang sandali pa'y nagsalita muli ito. Another great news. Napatingin ako kay Mika na sumisinghot. Magiging ate na sa Tricia. Tanya's pregnant. Napaawang ang labi ko. Oh God,
She's having a baby again with the same man. I'm so happy for her. Naghalo ng emosyon na nararamdaman ko ngayon. Kung kanina ay pangamba habang nanginginig, ngayon naman ay napalitan ng saya. Pwede ba natin siyang puntahan ngayon? Bala ko nang puntahan ng kaibigan natin para dalawin sana. Kaso ayaw ni Kuya. Bumagsak ang balikat ko. Si Lester talaga. Paano mo nalaman na nangyari kay Tanya? Nalaman ko na lang kay... Lumayo ito ng konti sa akin at binitawan ang likuran ko na kanina lang ay hinahagod nito. Tinawagan mo na ba siya? Nabitin ako sa salita nito. Si Tin ang nakausap ko at nalaman ko ang lahat. Papunta na ako sa Bataan at tawagan ako ni Kuya na dumiretso dito. Para madalaw mo si Lola Wela. Salita ko. Tumungutango ito. Yes. At sa'yo? Ano sa akin? Ewan ko. Baliw na ata si Kuya. Kumunot ang noo ko habang nagkakatinginan kaming dalawa ni Mika. Maya-maya pa'y parang gustong humalukay ng tiyan ko sa kaisipang inaalala rin ako ng mahal kong si Lester. Kilig ka naman. Taas ang sangkilay ni Mika. Hindi oh. Paiwas ko sagot at napahigop sa lumamig ng kape na sobrang pait. Ang pait nito, Mika. Anong mapait ka dyan? Oh, tikman mo pa. Sabay abot ng tasa ko dito. Inabot ko sa kanya ang tasa at umigop ng kape. Mabilis na nilayo nito ang hawak na tasa sabay na padura sa gilid sa tabi ng halaman. Ah, shit. Patampait niyan. Napatingin din ito sa akin. Aba, malo ko sa'yo. Kinuha ko ang tasa at inilapag sa wooden table. Nakalimutan ko lagyan ng creamer at asukal. Tumawag kasi si Kevin. Napakamot ito sa pisngi. Marasa ko napalingon sa kaibigan ko nang mabanggit nito ang isang pangalan. Kevin? Ha? Wala. Katrabaho ko. Paiwas na sagot nito na labas sa ilong ang pagkakasalita. Jesus! Nahiya pong version namin. Okay na. Gets ko na. In love ka. Sabay ngisi ko. Grace! Yung matangkat na gwapo ba yun? Kung makatingin ay para kang papatayin. Papatayin sa sarap. Hindi ko na napigilan ang humalakhak nang nangamatis ng husto ang mukha ni Mika. Grace! Tumayo ako para lumayo sa kaibigan ko. Mahirap na at baka bigla ako nitong sakalin. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang hindi tumawa dahil sa naging reaksyon nito. Kinabukasan ay nagiyang pumasyal si Lola Wela para libutin ang Pampanga. Mabuti na lang at game naman itong si Mika dahil namiss na rin ito ang mamasyal kasama ang kanyang lola. Si Mika ang nagmamaneho at katabi ko ito. Si Lola Wela naman ay nasa ligurang katabi si Halina na isinama na rin ni Mika dahil matagal nang natutuwa siya dito. Nabanggit din ng kaibigan ko na patay daw si Greg kay Halina. May kasama naman kaming bodyguard pero nasa kabilang sasakyan. Super na-enjoy namin ang pamamasyal dahil nalibot namin ang ilang tourist attraction, lalo na ang masasarap na pagkain ng mga Kapampangan. Dahil kasama namin si Lola, lahat ng nakikita nito ay binibili. Napapakamot na lang si Mika at ako ay patagong natatawa dahil halos hindi magkanda-ugaga ang mga tauhan sa pagbuhat ng mga pinamili. 7:00 na ng gabi nang kami makauwi. Halos ayaw pa nga umuwi ni Lola Wela kung hindi kinumbinsi ni Mika ang kanyang lola na magpahinga na at iinom pa ng kanyang gamot. Kahit na makulit si Lola Wela ay napaka-sweet niya at gusto niyang palagi ang maging masaya. Pagkababa ng kotse ay nagtaka ako dahil may isang puting sasakyan na nakapark hindi kalayuan sa main door. Yun lang ang bukod na sasakyan na nandoon. Nasa parking area ang maraming sasakyan ni Lester, kasama na ang sasakyan na ginamit namin. Napasinghap si Mika nang makita niya rin ang sasakyang iyon. Nauna nang bumaba si Lola Wela kasama si Halina at mga bodyguard para ipasok ang mga pinamili nito. Bakit? Hindi sumagot si Mika pero nagmadaling tinanggal ang seatbelt. Ginaya ko na lang din ito. Malalaki ang hakbang ng kaibigan ko kaya ako'y nagmadali rin na sumabay dito. Ayoko kasing maiwan. Mommy! Daddy! Nasa likuran lang ako ni Mika nang mapasilip ako. Nakita ko ang pagtayo ni Mrs. Louisa Zimmerman. Hi my dear Mika! Sophisticadong naglakad ito sa kanyang anak at mabilis na niyakap at hinalikan sa pisngi. Sobrang ganda at hindi maikakailang mommy ito ng kaibigan ko at ni Lester dahil para lang silang magkapatid. Sa pananamit din ito ay hindi basta-basta dahil naguhumiyaw ang mamahaling damit at kumikinang na diamante na suot nito. Hindi sa pinagkukumpara ko si Lady Seshi kay Mrs. Louisa dahil napakabait na tao ito at yun naman ay bruha. Never ako nakaramdam ng panliliit sa pagkatao sa tuwing nakakausap ko si Mrs. Louisa. Oh, sweetie,
It's nice to see you again. Binitawan nito ang kanyang anak. Nahihiyang initian ko ang ginang. My goodness, she look even more beautiful now. Namiss kitang bata ka. Matapos niya akong yakapin ng mahigpit ay tinitigan ako nito ng husto. Dito nakuha ni Lester ang mata at labi sa kanyang ina. Salamat po, ma'am. Nahihiya akong sagot. Oops, don't call me like that. Just mom or mommy. Be comfortable to me, sweetie. Ha? Ano po? Bigla akong nablangko. Hindi ako nito pinansin bagkus ay inawakan ako sa kamay at hinila. Nakaupo si Lola Wella katabi si Mr. Martin Zimmerman na daddy ni Mika. Puti na ang buhok nito at sobrang tisoy pero taglay pa rin ang kagwapuhan. Kamukhang kamukha ito ni Mika at hindi mapagkakailang magtatay sila.